Meron pong tanong na ito po ang dapat natin sagutin kung bakit yung mga nagbibigay ng abuloy o donasyon sa isang sekta o reliyon, bakit natin nasasabing nagkakasala sila? Kasi po sa ngayon marami pong nanonood sa ating pagla-live. Kaya nagtatanong ang karamihan, paano po sila nagkakasala? Samantalang, di ba utos po ng Diyos ang magbigay? Tama. Ako wala naman pong tutol dun sa utos ng Diyos. Pero kinakailangan po magsuri at magsiyasat po kayo. Babasahin ko po sa inyo 2 Korinto 9:7. Pasinin po ninyo kung anong nakalagay rito sa pagtuturo po ng banal na kasulatan. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Dito po meron pong binabanggit magbigay ang bawat isa. Utos po ng Diyos. Pero ang tanong, ikaw bilang miyembro, susunod ka sa utos ng Diyos. Bilang miyembro. At ito ang ipinakikilala ng mga tagapagturo, karamihan. Magbigay ang bawat isa. Kaya ikaw bilang magulang, pati yung mga anak mo, wala pa naman silang mga trabaho, gumagawa ka ng mga pamamaraan para makapagbigay din sila. Kasi ang banggit dito, bawat isa. Pero bakit hindi mo papansinin yung tagapagturo? O yung pastor, ministro? Naintindihan ba niya ang nakasulat? Bawat isa magbigay. Yung ministro mo, magagawa ba niya ang utos na ito? Bakit ganun ang tanong? Kasi po, ang pagkakilala ng karamihan na yung mga tagapagturo nila, mga walang karapatan magtrabaho. Ang pinakatungkulin po nila ay magturo. Paano po sila mabubuhay? Kaya lagi ko pong binabasa sa inyo ang isang aklat na pasugo ng Iglesia ni Manalo kung paano sila mabubuhay. Batay na rin po sa kanilang pagtuturo ang Iglesia ni Manalo, paano po sila mabubuhay? Ganito po ang ating matutunghayan sa isang pasugo. Pinatutunayan po nila. The church expenses, including those for the construction of houses of worship, 2 Chronicle chapter 24 verse 12 to 14, the maintenance of these houses of worship, the sustenance of minister and their families. Galatians chapter 6 verse 5 to 6. The propagation of the gospel through print, radio, and TV, and the assigning of minister for foreign mission are all supported by voluntary contribution. What are voluntary contribution? They are thank offerings given freely based upon the dictate of one heart. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Guided by this biblical precept, the church does not in any way dictate or set a quota on the thank offerings or voluntary contribution of each member. Dito po, paano makakapagbigay ang kinikilala ninyong tagapagturo kung wala siyang karapatan magtrabaho? Paano siya mabubuhay? Binibigyan siya ng donation or voluntary contribution. Ang utos po, magbigay ang bawat isa. Saan niya kukunin ibibigay niya? Sa makatwid, hindi po niya magagawang magbigay. Dahil hindi po siya nagtatrabaho. Wala siyang kinikita na personal, kundi binibigyan at pinakakain lang siya.
katwid, yung kinikilala mong tagapagturo, binabasahan ka ng talata. Tama yung talata eh. Pero hindi po magagawa ng tagapagturo ninyo yung talata na nakasulat. Magbigay ang bawat isa. Kaya lagi ko pong sinasabi sa inyo, yung tagapagturo ninyo, susuriin ninyo. Siya sa atin. Ang babasahin ko sa inyo, unang 1:4-1, pasinin po ninyo kung anong dapat gawin. Unang 1:4-1, ganito po ang ating mababasa. 4:1. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. Ano po ang kailangan gawin? Subukin siya sa atin. Halimbawa, meron po kayong nakitang tagapagturo. Tatanungin niyo siya. Kasi gumagamit siya ng Biblia, 2 Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa. Ang tanong, magagawa ba niyang magbigay? Kung wala siyang karapatan magtrabaho? Hindi. Sa makatwid, hindi niya magagawa ang utos ng Diyos. 2 Korinto 9:7. Hindi niya magagawa. Anong gagawin? Ipapagawa niya sa inyo. Sa makatwid ng tunay, ang tagapagturo ninyo, alam niya yung talata, pero hindi niya magagawa. Bakit? Wala siyang karapatan magtrabaho. Paano siya nabubuhay? Binibigyan lang siya ng donasyon. Sa makatwid ng kinikilala niyo yung tagapagturo, eto na. Unang 1, Kapitulo 2, talatang 3-4. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Kasi po ang nangyayari, magbigay ang bawat isa, sinasangkalan lang ay Biblia. Ginagamitan kayo ng talata. Tama yung talata, wala naman tayong tutuloy. Pero ang tanong, ikaw bilang tagapagturo, pastor, ministro, magagawa mo ba yung utos ng Diyos? Hindi. Bakit? Wala kang karapatan magtrabaho. Ang pinakatungkulin mo'y magturo. Pwede mo bang sabihin na, kami po, mga wala kaming karapatan magturo. Bibigyan nyo lang kami. Para hindi po halatado na hindi kami nagbibigay, magkukunwari po kami sa pagbibigay ng abuloy. Saan namin kukunin yung ibibigay? Dito sa tulong. Kasi po, sa Iglesia ni Manalo, 5 beses ang pagbibigay. Ngayon, ang pagbibigay niya ito, kasi po meron pong nangangatwiran Isang utos lang naman yan Tama. Kung babasahin mo yung 2 Korinto 9:7. Pero yung pagbibigay sa Iglesia ni Manalo, ilan? 5. Hindi po iisa. 5. Sa araw ng linggo, 4 per Webes. Itong Webes pwede nang gawing Miyerkules. Itong linggo pwede nang gawing Sabado. Basta't 5. Yung utos, magbigay ang bawat isa, 2 Korinto 9:7. Pero sa pagdating po sa actual, ang gagawin ninyo, yung mga kaanib. Yung bang ministro ni Manalo, si Manalo at ang kanyang mga ministro, magagawa ba nilang magbigay ng 5 beses? Kahit isa lang, hindi po magagawa. Ano po ang ginagawa nila para mandaya? Kukunin po nila sa tulong. Saan nagmula yung tulong? Mula rito. Bakit kailangan linglangin nila ang mga tao para kumita, para kumain? Ginagamitan po nila ng Biblia. Hindi po imposible yan Kasi po, ang babasahin ko sa inyo, 2 Korinto 11. Pansinin po ninyo kung anong nakalagay dito. Sapagkat ang mga gayon tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo, at hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan.
Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Ang tunay, dala Biblia. At ang mga bulaang propeta, ang dala ay Biblia rin. Magpapakunwari na waring, magkatulad din. Pero ang tanong, doon sa mga bulaan, magagawa mo ba ang utos ng Diyos na magbigay? Hindi. Hindi ka kumikilala. Kaya anong ginagawa mo ngayon? Para lang magkaroon ka ng yaman. Tinuturuan mo yung mga miyembro ng salita ng Diyos. Pero ikaw mismo nagtuturo, hindi mo magagawa yung utos. Kaya hindi ka kumikilala sa Diyos. Sinasangkalan mo lang ay Biblia para magkaroon ka ng yaman. Kaya kawawa po yung nagbibigay. Ginagamitan lang sila ng talata ng Biblia para magbigay. Yung utos pa ng Diyos, hindi gagawin ng pastor, hindi ba gagawin ng ministro? Ang banggit, bawat isa. Hindi, gagawin naman namin sa pagkukunwari. Kaya naalala ko po yung isang kaanib ng Iglesia ni Manalo. Ikaw, ang tanong niya sa akin, bakit ka kusang umalis sa iglesia? Ikaw, tinatanong muna kita. Saan ka kukuha ng ibibigay? Sa ginikita ko po. O yung ministro mo, saan sa kukuha ng ibibigay? Hindi makasagot eh. Kinakailangan pong ilantad natin si Manalo at ang kanyang mga ministro sa panahon ng pagtitipon nila nagkukunwari sa pagbibigay. Ginadaya ang mga kaanib. Ginadaya. Ang gagawin po ng mga kaanib, magpapaligsahan pa sa pagbibigay ng abuloy. Alam mo kung anong babasahin nila? Maybe 6. Dito po sa 2 Korinto, magandang balita, Biblia po. Dito po nagiging kawawa yung mga kaanib Ganito ang ating matutunghayan. 2 Korinto 9:6. Tandaan ninyo ito. Ang naghahasik ng kaunti ay mag-aani ng kaunti. Ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani naman ng marami. Mga kapatid, saan kayo lulugar? Sa kaunti? Kaunti nga ani. Kung maraming ani. Kami pong mga tagapagturo, wala kaming hinihahasik. Kahit singkunduling, hindi po namin magagawa dahil wala po kaming karapatan magtrabaho. Ganyan po kaming umaasa sa bigay. Pero umaani kami ng marami. Kita nyo, si Manalo, pasakay-sakay lang ng eroplano. Walang hinihahasik. Kaya si Manalo at ang kanyang mga ministro, hindi sila mananalangin sa Diyos. Bakit? Hindi naman sila kumikilala sa Diyos para humingi ng biyaya. Ang hinihintay nila, yung mga kaanib. Bakit nagkakasala po yung nagbibigay? Kinukonsinti ninyo ang mga walang karapatan magtrabaho. Pinayayaman ninyo. Kaya nagkakasala kayo. Sino po ang mas mapalad sa inyong reliyon? Yung nagbibigay, yung binibigyan. Kaya si Manalo, hindi po pwedeng yung mga ministro nila, yung mga ministro ni Manalo na sasabi, eto po yung aming tagapangasiwa, tagapamahala. Umaasa lang po sa bigay, naka-aeroplano. Nakakahiya po yan, kaya hindi po nila itinuturo. Kaya ang ginagawa po nila, yung mga journalista katulad ng Rappler, politiko, kung sino-sino na naglalantad na mayroong aeroplano si Manalo, kinagagalitan nila. Bakit nila kinagagalitan? Kasi po gusto nila blackout sila sa media. Ayaw po nilang ipakilala na yung pinakakain, yung nanglilimos, napakayaman. Yung pala hindi pala kumikilala sa Diyos. Kaya nagkakasala po yung nagbibigay. Kaya titingnan po nyo yung binibigyan ninyo. Pero pagdating po sa Biblia, sino po dapat bigyan?
sa Biblia, sino po ang dapat bigyan? Ang binasa ko po rito, babasahin ko po sa inyo. Binasa ko na kanina yung 2 Korinto 9:7. Ang babasahin ko po, 9:2-3. Pakinggan po ninyo kung anong ginawa. Kung anong nagawa nung turuan sila sa 2 Korinto 9:7. Magbigay po ang bawat isa. Sapagkat nakilala ko ang inyong sikap na aking ipinagmamapuri tungkol sa inyo sa mga taga-Macedonia na ang Akaya ay nahahandang 1 taon na at ang inyong pagsisikap ay nakapaghudyok sa lubhang marami sa kanila. Datapat sinugo ko ang mga kapatid upang ang aming pagmamapuri dahil sa inyo ay huwag mawala ng kabuluhan sa bagay na ito na ayon sa aking sinabi kayo'y mga kapaghanda. Dahil po utos ng Diyos ang nagawa po nilang mag-ipon sa loob ng isang taon ang Macedonia at ang Akaya. Ngayon, anong pinaglaanan nila? Ito na po yung talata na Biblia na hindi po nila binabasa o itinuturo sa Iglesia ni Manalo. Ang babasahin ko po sa inyo kung anong pinaglaanan ng Abuloy. Babasahin ko sa inyo. Roma Kapitulo 25, Kapitulo 15, talatang 25, 26, 27. Roma, magandang balita, Biblia. Ngunit ngayon, pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid doon, sapagkat minabuti ng Macedonia at Akaya na magpadala ng abuloy para sa mga maralitang kapatid sa Jerusalem. Malugod nilang ginawa yon at talaga namang dapat nilang gawin sapagkat ang mga Hentil ay nakabahagi ng mga pagpapalang spiritual ng mga Hudyo. Narapat namang tulungan nila ang mga Hudyo sa pamagitan ng kanilang pagpapalang mga material. Sino po ang dapat tulungan o bigyan ng abuloy? Yung mga maralita. Ibang termino po ng mga maralita, mga dukha. Yun po ang pinaglalaanan ng abuloy. Kaya po ang Macedonia at Akaya nakapag-ipon sa loob ng 1 taon. Hindi po kapilya. Kaya hindi po tipon sa construction na katulad ng ginagawa ng Iglesia ni Manalo. Bakit kailangan tulungan ng mga mahihirap o mga dukha, mga maralita? Ganito po ang ating matutunghayan. Ito rin po mga talatang ito, ayaw pong basahin ng Iglesia ni Manalo. Ganito ang ating sa 2 Korinto 8. Sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Hindi sa ibig kong magaanan ng iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon. Marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mangailangan, sila naman ay managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa. Naganap sa inyo ang sinabi ng kasulatan, ang nagtipon ng marami, hindi lumabis. Ang nagtipon ng kaunti, hindi namang kinulang. Dito po kasi, magkakaroon po ng tulungan. Hindi naman po habang buhay yung mahirap. Kumbaga tutulungan mo siyang umangat sa kanyang pamumuhay. Bukas makalawag, siya naman ang tutulong sa'yo. Ikukumpara natin sa Iglesia ni Manalo. Si Manalo, habang buhay na silang tutulungan. Pati yung mga ministro niya, habang buhay, tutulungan lang sila. Magagawa ba nilang tumulong? Hindi. Hindi meron pong lingap sa pamayan. Pakitang tao. Sarili lang nga na, si Manalo, hindi kayang tulungan. Magagawa ba nilang magbigay? Hindi. Tinutulungan nga lang sila. Anong buhay nila? Tulad ni Manalo, naka-aeroplano. Tinutulungan lang, nanglilimos lang. Dito po, magkakaroon po ng pantay-pantay na pamumuhay. Kapantay mo ba si Manalo
sa inyong pamumuhay. Kayo ang nagbibigay, nasaan kayo? Nasa squatter. Yung binibigyan nyo ng tulong sa pamagitan ng mga donasyon, bakit hindi nyo ipakilala na meron siyang aeroplano, helicopter, mansion? Kaya sa iglesia ni Manalo po, wala po siyang, dapat magkaroon po ng lingap sa sarili. Magkaroon kayo ng operation na lingap sa sarili. Turuan nyo yung ministro ninyo para magawa niyang kumain sa pamagitan ng kanyang sarili. Paano niya magagawang kumain sa pamagitan ng kanyang sarili kung wala siyang karapatan magtrabaho? Kaya hindi pwedeng i-apply yung love yourself. Hindi pwedeng i-apply sa iglesia ni Manalo. Yung lingap sa mga miyembro, hindi pwede. Kasi puro negosyo, magbabayad ka. Halimbawa, hospital, may sakit ka. Gusto mo mag-aral, mag-aral. O lalo na sa pagka-ministry, may bayad. Paano siya nagkakaroon ng puhunan o kapital? Voluntary contribution. Pagkatapos dito, lingap sa mamamayan, di pinapakita mo lang sa tao. O magpanggap po kayo, nagbibigay ng lingap sa mamamayan. Magpakain kayo. Pero huwag nyo kaming ipakikilala na kami umaasa lang sa tulong. Para lang dumami po mga miyembro na magbibigay sa amin, magpapakain sa amin, magpapayaman sa amin. Ipakita nyo sa social media na nagbibigay kayo ng lingap sa mamamayan. Pero kung matalino po yung mga tao, teka muna, nagbibigay kayo ng lingap sa mamamayan, ministro ninyo, lingap sa sarili, hindi nyo magawa. Paano po bang lingap sa sarili? Babasahin ko sa inyo, Efeso. Kung anong nakalagay dito sa 5. Pansinin po ninyo sa 28-29. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa, tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Mga tagapagturo po kami. Kami po ay laging minamahal ng mga kaanib. Totoo, hindi po namin magawang magmahal sa aming sarili. Pero kita nyo, meron po kaming aeroplano. Meron kaming mansion. Hindi kami pwedeng magturo o maghanap ng tuturuan. Dadalhan kami ng mga kaanib sa pamagitan po ng pamamahayag. Paano po bang ang tinutukoy rito ng lalaki? Sa binasa ko, ang mga lalaki. Teka muna, si Manalo ba lalaki? Bakit exempted siya rito? Yung mga ministro ninyo, exempted ba rito? Magagawa ba nilang pakainin ng kanilang sarili? Hindi. Bakit? Umaasa lang sa donasyon. Nanglilimos lang. Kapantay ba nila si Manalo bilang pinakakay? Hindi. Kaya kawawa yung nagbibigay. Yung nagbibigay, sinasabihin nila, Diyos nang bahala sa inyo. God bless. God bless. Kita nyo yung binibigyan ninyo. Sino magsasabing, eto po yung binibigyan namin? Wala. Kaya ang banggit, suriin, siyasatin, subukin. Sino? Lahat ng tagapagturo. Wala kayong i-exempt. Kaya magtatanong kayo, kapatid, may nakita kang isang tagapagturo, utos ba ng Diyos ang magbigay? Ipakilala mo nga sa akin kung paano mo magagawa. Ang ganda po ng aming mga kapilya. Nagkukunwari ka sa pagbibigay ng abuloy. Manapa, ikaw, hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos. Bakit kailangan mo pang magkunwari? Para mahikayat mo yung mga kaanib na magbigay. Para yung mga kaanib magpaligsahan. Kasi ikaw, hindi ka kumikilala sa Diyos. Dahil hindi mo magagawa yung utos ng Diyos na magbigay. Ito mo yung mga kaanib, pati bata. Kaya sa iglesia ni Manalo, pati bata, inihingan ng abuloy. Naalala ko po rito sa Italia. Mula sa pagkapanganak,
hanggang 18 years old, imbes na ibabayad mo ng tax, imbes na ibabayad mo ng tax kada buwan, ang mga bata rito mula pagkapanganak hanggang 18, para hindi ka nakunan ng 80 euro, ibinabalik sa iyo yung 80 euro para dun sa bata, para dun sa pangangailangan ng mga bata. Sa iglesia ni Manalo, pati bata kinukunan ng. Kaya dun ako nakakita ng mga malalaking sindikato, dinaig ni Manalo. Bakit? Mga sindikato, yung mga negosyante lang ang hinihingan nila. Meron akong nakitang isang pastor. So ngayon, dadali na sa Amerika. Pati bata, ginagamit niya sa pagtitinda o sa panghihingi. Kay Manalo nagpapakilalang reliyon. Sekta. Mga tagapagturo daw ng reliyon. Nagpapakilala pang iglesia ni Kristo. Pati bata, hinihingan ng abuloy. Hindi ang bagit bawat isa. Ipakilala mo nga kung magagawa mo. Kaya pagka nagipagtanungan ka sa mga ministro ni Manalo, ilang taon ka nag-aral? Ilang taon ang pagmiministro? Aspong? Magagawa mo ba yung pinag-aralan mo? Halimbawa, Pandoktrina 19. Kaya pagka nakakita po kayo ng mga pastor, kasi mga ministro, katulad ng iglesia ni Manalo, mga ministro ni Manalo, nakakita kayo. Totoo bang utos ng Diyos ang magbigay? Ipakilala mo nga sa akin kung paano ka nakakapagbigay. Umaasa ka lang sa tulong. Wala kang karapatan magtrabaho. Katatakutan ba yung mga, yung mga degree holder University po ang kanilang eskwelahan Patutunayan ko, mangmang sa Biblia. Hindi po ako nagyayabang. Gusto ko talagang makakita po ng mga ministro ni Manalo. Lalo na yung mga naghahamon kay Soriano. Noong panahon na buhay si Soriano, inahamon nila Ako, gusto ko yung mga naghahamon kay Soriano Gusto ko pong patunayan na mangmang sa Biblia ang mga ministro ni Manalo sa kabila na sila nag-aral ng ASPOM o nag-aral ng ang pagmiministro kasi sa 13 years. Paano mo lagi niyo pong tatandaan, kapag ka wala kang karapatan magtrabaho, na nagpapakilala kang pastor, ministro, wala kang karapatan magtrabaho, hindi mo magagawang magbigay. Tatandaan niyo. Anong ginagawa mo? Nagpapakita ng tao. Utos ba ng Diyos na sa panahon ng pagsamba, ipapakita mo lang sa tao? Hindi ba nakikita ng Diyos yung ginagawa mong pangliling lang, pandaraya sa mga kaanib? Kung ang mga kaanib, hindi nila alam yan. Bakit natutunan ko yan? Galing ako sa loob. Dati po akong iglesia ni Manalo. Kailan ako kusang umalis? May 1, 1995. Kaya akala po nila ako ay natatakot sa mga ministro ni Manalo. Hindi po. Gusto ko nga makaharap sila ng personal. Para pagsabihan, ito ba ang pinakakain ninyo? Lalo na kung nakakotse yan. Kasi lalo na pagka nakakotse may bahay yan. Ito ba ang pinakakain ninyo? Ito ba ang nililimusan ninyo? Gusto ko harapan na sasabihin nyo ng tapatan. Hindi po ako mangingiming magsalita sa kanila. Bakit? Magnanakaw yan Ginagamit lang ay Biblia Kaya po si Manalo, hindi nila pwedeng ipakilala kung anong lifestyle niya. Sasabihin ba nila, ito po yung ating tagapangasiwa, tagapamahala, pasakay-sakay lang ng eroplano, helicopter, bodyguard, tignan nyo. Mga sasaktan, magagara. Kayo po, nasa squatter. Mananatili po kayo sa squatter kasi po yung yaman nyo, dinadala ninyo sa reliyon. Na ang nagtatamasa yung mga walang karapatang magtrabaho na hindi po kumikilala sa Diyos. Dahil hindi po nila magawa ang utos ng Diyos, magbigay ang bawat isa. Ito po ang aking paksang na ipaksa. Marami pong salamat.